Isang makasaysayang hakbang para sa edukasyon ang naabot ng Tingog Party List matapos aprubahan ng Kamara ang dalawang mahalagang panukalang batas na layong gawing mas inklusibo, patas at abot-kaya ang edukasyon para sa bawat Pilipino. Si Sai Chua sa detalye. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang dalawang panukalang batas na layong palakasin ang kalidad at akses sa edukasyon. Ang House Bill No. 4744 o ang Private Basic Education Vouchers Assistance Act at ang House Bill No. 4745 o Last Mile Schools Act. Ang parehong pangunahing batas na inakda ni Tingog Party List Representatives Judah Sidre, House Majority Leader Representative Yeda Marie Romualdez at Representative Andrew Julian Romualdez ay sinulong sa Kongreso upang tiyakin na walang batang Pilipino ang may iwan saan man sila naroroon sa pribadong paaralan man o sa pinakaliblib na barangay. Sa ilalim ng Private Basic Education Vouchers Assistance Act, isa sa mga pangunahing panukala sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, magtatatag ng isang pambansang voucher program upang matulungan ang mga pamilyang Pilipino na makapag-aral ang kanilang mga anak sa mga pribadong paaralan. Bahagi rin ng panukala ang paglikha ng Bureau of Private Education sa ilalim ng Department of Education upang mas mapahusay ang suporta sa mga pribadong paaralan, guro at estudyante ayon sa probisyon ng Republic Act No. 8545 o Expanded GASP o e-GASP Law. Samantala, ang Last Mile Schools Act naman ay tumutugon sa patuloy na kakulangan sa infrastruktura sa mga liblib at conflict-affected areas. Sa ilalim nito, isusulong ang 5 taong nationwide program upang magtayo ng mga silid-aralan, ayusin ang mga daan at maghatid ng kuryente at internet connectivity sa mga tinatawag na last mile areas. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa DPWH, DOE, NEA at DICT upang maisakatuparan ang mga kinakailangang proyekto. Sa opisyal na pahayag ng Tingog Party List, binigyan din nila ng edukasyon ay hindi dapat maging pribilehiyo o nakabase sa lokasyon. Ang pagpasa ng mga panukalang batas ay patunay ng pagkakaisa ng Kongreso at ng pamahalaan sa pagsusulong ng edukasyon bilang pundasyon ng bawat Pilipinong mag-aaral sa private school man o sa pinakamalayong barangay. Ang mga reformang ito ay nagpapatunay sa paninindigan ng Tingog ng edukasyon ay kapwa-karapatan at responsibilidad para sa lahat. Walang batang Pilipino ang may iwan sa lungsod man o sa kanayunan. Ayon naman kay Pasig City Representative Roman Romulo, Chairperson of the Committee on Basic Education and Culture, ang dalawang panukala ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno para sa inclusive, equitable, accessible at quality education para sa lahat ng Pilipinong mag-aaral. Dagdag ng kongresista, hindi dapat ituring na magkalaban ang pampubliko at pribadong sektor sa edukasyon. Sa halip, dapat itong magkaisa bilang katuwang sa paghubog ng kabataang Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sai Chua, Congress News.